Bagong lahat, luma muna. Noong nakaraang July, after ng NBA Finals or bago yung mag-free agency, nireport na inalis ng ESPN si Jeff Van Gundy at Mark Jackson bilang commentator ng game. So sila yung trio ni Mike Breen kapag nagko-cover ng playoffs lalo na sa finals. Meron din naman kasi silang mga catchphrase. Ang sinabi noon sa statement ng ESPN, ilalagay lang naman sila sa Team B ng broadcast. Pero hindi natuloy yun. Si Mark Jackson lumipat siya ng Knicks para sa MSG. Kaso tinanggal din siya at ang sinabi naman ni Mark Jackson kusa siyang umalis dahil sa issue nilang dalawa ni Leon Rose at current assistant coach ng Knicks. Hindi rin kasi siya pinayagang sumama sa team play ng Knicks kaya siya nag-resign. Kung sakali kasi hindi lang naman 3 straight MVP ang nakalagay doon. Ang alam kong nakagawa nito dati si Bill Russell, Wilt at si Larry Bird. Si Jokic din kasi ang mananalo ng MVP, NBA Championship at Finals MVP na tatlong sunod din na nanalo ng regular season MVP. Nagsimula kasi ang problema ni Mark Jackson dahil nung time na meron ng botohan sa MVP, si Jokic talaga ang running doon na manalo. Siya din ang magiging una ulit na 3 straight MVP since Larry Bird. May chance din makagawa si Jokic ng record na 4 straight MVP. Since 2022 pa sinasabing si Jokic ang makakagawa ng record na yon. Habang tumatakbo ang botohan sa MVP, malaki na ang lamang sa first place vote ni Joel Embiid, 73-15. Noon din mismong time ng botohan, sinabi ni Charles Barkley sa halftime game ng Nuggets, merong mga taga-media ang hindi nilagay si Jokic sa top 3 or top 5 ng boto nila. Dahil hindi pa tapos ang botohan noon, nagtataka na yung ibang mga taga-media lalo na sina Barkley at yung iba pa katulad din ni Stephen A. Smith na malaki agad yung nilamang ni Joel Embiid. Sinundan kasi yun ang sinabi ni Ernie Johnson na sana nagkamali lang sila at hindi intentional na hindi isama si Jokic kahit sa top 5. Ang sinabi rin ni Bill Simmons, kung hindi niya binoto si Jokic noon, pagsisisihan niya yon habang buhay. Ang sinabi pa rin naman ni Barkley, yung hindi bumoto kay Jokic or kahit hindi man lang sinama sa top 5, wala nang karapatan dapat makaboto kailanman. Para mangyari yon, dapat hindi na siya part ng media. Parang gano'n na nangyari kay Mark Jackson. Sa botohan kasi na yun, kahit lamang ng first place vote si Embiid, may bumoto ng 12 na first place kay Giannis, 50 naman kay Jokic. May total na 27 na boto yun sa first place. Pero actually sa media kasi, 100 lang ang boboto doon. So merong nadagdag doon na isa para sa mga fans. Yung isa hindi ko alam kung saan galing yun. Kapag kasi merong bumoto pa kay Embiid na 3rd place or hanggang 5th place na boto, pwedeng manalo pa rin si Jokic doon or kahit dikit lang talaga. Kung pagbabasihan kasi yung sinabi ni Ernie Johnson at ni Barkley, marami ang hindi naglagay sa pangalan ni Jokic kahit sa top 3. Mapapaliit kasi ang lamang ni Joel Embiid na 241 points kasi alam nila ang bilang nun. Pero nung hinighlight kasi na obvious na ayaw nilang manalo si Jokic ng 3 straight MVP, hindi pa pinapangalanan kung sino yung analyst na yon. Hanggang umamin si Mark Jackson, siya yung nag-iisang analyst na hindi nilagay si Nikola Jokic sa kanyang boto or hindi niya sinama sa top 5. Malaking bawas yon sa points. Sinabi rin naman nitong si Mark Jackson na pagkakamali niya yon na hindi niya nilagay yung pangalan ni Jokic. Ang nilagay niya pa doon, particular order to, Embiid, Giannis at Tatum. So okay yon. Sumunod doon si SGA at si Donovan Mitchell. Bakit ka kasi umamin? Pero kino-call out na talaga siya noon ng lahat ng media outlet at kahit sa mga show siya yung pinatatamaan. Ang isang write-ups pa doon sinabing nagkaroon na ng fatigue or nanawa na yung media na iboto si Jokic dahil hindi siya next Michael Jordan. Kahit si LeBron pinuliti ka dati, siya sana ang unang unanimous MVP pero meron taga New York na media ang bumoto kay Carmelo. Pero maja-justify mo pa yung kay Carmelo nun eh. Noong mga October 2022, papasok ng 2023 season, nilagay na kasi doon na si Jokic ang frontrunner agad sa MVP. Napatunayan niya yon, almost triple-double sa season ng 2023 at number 1 din sa West ang Nuggets. Ang catchphrase nga lang doon, hindi nila ibibigay ang 3 straight MVP. Yun kasi ang common catchphrase na ginagamit sa mga nakaraan na nanalo ng back-to-back going 3 straight MVP.
Yung kay Mark Jackson at Van Gundy, nang hinayang na malaki doon si Mike Breen dahil nga sa chemistry nila bilang commentator during playoffs. Ang nilagay na dahilan doon, cost cutting di umano ang ESPN. Pero hindi nila direktang sinagot kung bakit yung pinakasikat pa nilang trio ang inalis. Saktong time din kasi yun na na-call out talaga si Mark Jackson. At ang mga headline na nilagay noon, tinanggal yung mga hindi bumoto kay Nikola Jokic. Sa MVP ladder ngayong taon, ang top 1 si Embiid sa nakaraang linggo, ang top 2 si Jokic. Pero si Nikola ang nanalo bilang player of the month sa West, si Tatum sa East. Si Jokic din almost triple-double average ulit ngayong taon so far. Meron na agad siyang 9 triple-double na naitala. Si Joel Embiid naman ang leading scorer so far ng NBA ngayon.